I am Brother Paul San Pablo Aliman. I was a Jehovah's Witness since birth. I spent more than 30 years in Protestant world, 36 years in exact, because on May 29, 2011, it was the memorable time when I converted to the Holy Catholic Church. Palakpakan natin ito. So 15 katuig kong nag-serve as minister. Pero kasi nangutan na mo, nga naman Brad Paul, nga nahimugso ka man sa tinuohan, nga saksi ni Jehovah, nga nung nahimo man kang Katoliko. By the way, ang akong pangalan, Brother Paul San Pablo Aliman. Kining akong pangalan nga Paul, gikuha ni sa akong mga parents, nga saksi ni Jehovah, sa pangalan ni St. Paul. Kining akong middle name mo nang apelido sa akong nanay. Ang akong inahan si Maria Nieves San Pablo. Pero sa saksi pa ko ni Jehovah, di ko ganahan mudala sa akong apelido nga San Pablo. Kay kaming mga protestante, dili may ganahan mubitbit sa pangalan sa santos sa ilang simbahan Katoliko. Ang amo na ganahan na Santos, maura Diyos, sila ni Vilma Santos, Julian Santos, palakpakan nato dito. Never nga part sa akong mga dreams nga mahimo kong Katoliko. Kay duha ra gyud ang akong nahimo nga pangandoy sa akong kinabuhi sa dito pagwasaksi ni Jehovah. Ang pinakauna nga mahimong usa ka banggiitan na abogado. Pero ako mga parents, i-discourage ko. Ngayon ako mga parents na saksi ng Jehovah nga Paul, maayo pa na mag-serve ka sa atong simbahan. Although daw masakit na talikdan ang imong ambisyon sa kinabuhi, ako naka-learn ko sa paghigugma sa damgo sa akong maginikanan, aside sa akong gratitude sa akong mga parents. So pila na may istorya, gisunod nako ang ako maginikanan. Gitalikdan nako ang mga damgo sa akong kinabuhi. Mao na naka-serve ko og 15 years as ordained minister or pastor. And during my active years as minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings. Gusto nako nga gug-on ang simbahang Katoliko. Mao na dili ko makalimot sa akong pangalan nga Paul. Ang akong pangalan nga Paul gikuha sa pangalan ni St. Paul. Ang pangalan ni St. Paul sa wa pa siya mahimong apostol, mao si Saul. Kinsa man si Saul? Dinhi sa Bible, sa Acts chapter 9, kining si Saul, mao niya iyang biological name. But on the road to Damascus, sa dihang siya miadto sa Damascus, by the way, si St. Paul was one of the bitterest persecutors of the early Christians. But on the road to Damascus, he was transformed into an intrepid and tireless defender of the gospel of Christ. Palakpakan natin ito. So although si Saul is persecutor, but on the road to Damascus, mauna ang beginning sa iyang bagong kinabuhi. Sa pagkabag-o sa kinabuhi ni Saul, na bag-o usab ang iyang pangalan from Saul into Paul. Kanangalan nga Saul, gikuha na sa mga parents ni St. Paul sa pangalan sa unang hari sa Israel. Kinsa may unang hari sa Israel? Si Haring Saul. Kaya ang mga parents, ganahan yun ang ilang mga anak ipanghingalan sa mga sikat. Sa dihang nagdungan ang duha ka Michael, si Michael Jordan o si Michael Jackson, pagkasikat. Kung mutanaw mo sa munisipyo, ang pinakadaghang lalaking ginganlan na nahimugso, Michael.
Si Michael, John Michael. Kaya nga naman ganahan ang mga parents ng ilang anak ihingan sa sikat. Mo ng pagkatao ni San Pablo, ang iyang mga parents Hudiyo, ingalan siya sa ilang unang hari. Kaya kining pangalan nga Saul, ang meaning ini is the Great One. So kining name nga Saul means the Great One. But on the road to Damascus, Saul encountered the real Saul, the King of Kings. Pag-adto niya sa Damascus, iyang nasugatan ang hari sa mga hari. Isa man? Si Kristo. Ug nahulog siya sa kabayo, nabuta si Saulo. But mauna ang starting nga nausap ang iyang kinabuhi. Dungan sa pagkausap sa iyang kinabuhi, nausap-usap ang iyang pangalan into Paul. Kung saan may diferensya? Ang ilang first letter sa ngalan. Paul means the little one. In contrast sa iyang kanhing pangalan nga the great one. Nga nang giusap man ni Saul ang iyang ngalan into Paul. Nga nang misugot man siya nga mahimong the little one. Aron nga si Kristo mahimo nga the great one sa iyang kinabuhi. Palakpakan nato Ginoo. More than like St. Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve the Lord in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. Palakpakan ng kanya. Although sa past nako nga ginabuhi, naningkamot ko nga gubon ang simbahang Katoliko. Pero ang gihimo sa Ginoo, giusab niya ang dagan sa akong kinabuhi. Mao nang dili imposible nga bag-ohon sa Dios ang inyong makinabuhi. Gipruibahan ka na sa kinabuhi ni Saulo nga bisan pa siya persekutor, apan gitawag siya sa Dios aron nga mahimong nga defender sa simbahan. Si Brad Paul gikuha sa Ginoo dito sa Protestante. Gidala niya sa iyang simbahan o gihimo niya nga manlalaban sa pagtuong Katoliko. Mauna nga dili imposible nga bag-ohon sa Ginoo ang inyong makinabuhi. Palakpakan natin Ginoo. But ang very main question siguro nga inyong gihulatan, sa unsang paagi Brad Paul nahimo ka mang Katoliko? Because my time is limited, although there are 5 main reasons why I decided to be a part of the Roman Catholic Church. The number 1 is about the true church. The second one is about the Holy Eucharist. The third is about the Blessed Virgin Mary. Ay kaupat, about sa history sa Bible. Ang ikalima, ang theological partiality sa Protestant. But because my time is limited, duha lang akong i-share karon. This is about the history of the Bible and the true church founded by Christ. At age 6, it was the time when I started reading the Holy Bible. Kaya kami mga saksi ni Jehovah, pag mahibaluan namin sa among mga parents, nagkabalo namin magbasa, regaluhan dayon ni sa among maginikanan ng Bible. Pagka edad na nakong 6 years old, preparatory sa elementary, mo naman na ang time na mo learn na how to read and write. Pag nahibaluan sa akong parents, nakabalo na ko magbasa, girigaluhan ko sa akong parents o Bible. Mingon akong parents na Paul, na ami irigalo kami mo nga Bible. So ako perte gud na akong lipaya. Nga girigaluhan ko sa akong parents o Bible. Og mingon ako mga parents na Paul, basaha kini sa tibuok nimong kinabuhi. Susukad sa akong pagkasaistan niyo, nag-start na ko og basa og Bible.
Wala pa ko mahimong ministro sa Jehovah's Witnesses, 3 times na nako nabasa ang among Biblia from Genesis to Revelation. Pagkahimo nako nga ministro kung pastor 15 years, mandatory sa amo nga basahon ang Bible within a period of 1 year from Genesis to Revelation. Next year, start na po with Genesis up to Revelation, mo ng cycle every year. Sa akong tibuok kinabuhi sa Jehovah's Witness, 18 times nako nabasa ang among Bible na New World Translation of the Holy Scriptures. Pagkahimo na akong Katoliko, girigaluhan ko sa pari na nagunyag nako, si Monsignor Jaime Panyares, kini ka Bible. Pag-adto nako sa Jerusalem, ako ning gidala. Og miingon ko sa akong asawa nga love, panahon sa akong lubong, ayaw kalimti nga ipabawon ang Biblia nga girigalo sa akong parents nako. O kining Biblia nga girigalo ka nako sa pari. Hangtod sa katapusan nga adlaw nga buhi si Brad Paul sa kalibutan, dili yun nako kalimutan ang giingon sa akong parents nga Paul, basaha ang Bible sa tibuok Biblia. So in short, na-inlove ko sa Bible. Og nahibalo pa mo nga mauni ang gihimo sa Ginoo nga instrumento nga mahimo kong Katoliko. Although naa sa akong desire na atakihon ang simbahan, but ang starting sa akong journey sa simbahang Katoliko, sa dihang pirmi ko magbasa ng Bible. Dinhi sa cover, sa di pa naka-oblihon ang Bible, na ay takong litra nga Bible. So nakapangutan ako, unsa man ang meaning sa word nga Bible? Very simple question. So akong ipangita ang tubag sa akong pangutan. Kay doon na history nganong kini nga libro gitawag nga Bible. Because the Bible did not drop down from heaven ready-made. No, it was handed down from the hands of God to His angels, landed to the hands of pastors, ministers, and evangelists. Ang Biblia, wala ni mahulog sa langit, nagisaot sa mga pastor, tibuok libro na. Doon na history ang Bible. O ang pinaka-first na naka-attract nako, ni antong akong i-discover kung unsa ang meaning sa word na Bible. Nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. So kay Protestante man ko, ang akong gihimo ni adto ko sa Protestant libraries. Dito ko nag-research kung nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. But sad to say, na-failure ko. Wala yun nako makit-in ang tubag sa akong pangutanan. So dito ko nag-start og duda. Nakaingon ko, nganong maglisod man ang Protestante pagtubag sa usa ka simple na pangutanan. Nganong kini nga libro Bible ang tawag. Kay naa man ko access nga mag-learn o mag-research sa Catholic libraries, kay ako mang gi-studyhan how to destroy the Catholic Church. So na ako access mag-research. Nakaingon ko, wa may tubag niya sa Protestante. Base niya ang tubag sa Catholic libraries. Sa dihang dito ko nag-study sa librarya sa Katoliko, dito na ko nakitaan ang tubag sa akong pangutanan. Palakpakan natin po. O gusto na ko nga i-share ninyo ang akong mga discoveries. Kung mahibalo mo ini, kung maminaw gud mo, mas knowledgeable pa mo sa mga pastor. The word Bible has 2 syllables. The first syllable of the word Bible is by, and the last and second syllable of the word Bible is bol. And each syllable
has own meaning. Question. What is the meaning of the first syllable of the word Bible nga bay? The first syllable of the word Bible, by, is derived from Latin word means two, twice, and double. So kining by sa Bible, ang meaning ana is two, twice, and double. Para makasagot mo, nganong ang bisikleta gitawag man nga bicycle? Very good. Ang bisikleta gitawag nga bicycle kay ang bisikleta dunay duha ka ligid. Kay kung usara ang iyang ligid, dili na bicycle, ang tawag ana is unicycle. Kung tulo ka buok ligid, ang tawag na is tricycle. Pangutana, unsay nakapa-Bible sa Bible? Nganong gitawag ni Bible? Kay kanang word nga by diha means two, twice, and double. The word by refers to all in New Testament. Palakpakan natin mo. So pag inumpihan natin by, automatic, ang meaning ana all in New Testament. And how about the last and second syllable of the word Bible nga ball? The last syllable of the word Bible, ball, is derived from the word assemble. Nga ang buong ipasabot, kiniti ay nga libro, inasimbol. Kay inasimbol, na ay nagasimbol. Ang pangutana, kinsa may nagasimbol. Giun sa man pag-asimbol. So ang akong unang pangutana is very simple. Nganong kini nga libro, Bible ang tawag. Ang akong usa ka question, may create of another three questions. Kaya gi-asimbol man ang Bible, kinsay nag-asimbol, giunsa pag-asimbol, o kanusa na asimbol. And these three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan na Panginoon. Karon kay dili naman ko muhunong pag-research. So meaning, sa akong pag-continue of research sa history sa Bible, ang buti pasabot sa anak, magkaduol-pod ko sa simbahan Katoliko. Ako lang ni-short. Unang pagutana, giunsa man pag-asimbol ang Bible, ang tubag, ang Bible, gi-asimbol, pinaagi sa proseso na gitawag canonicism. Di na ako napalagman, kaya mura ko na lang. Ikaduhang pangutana, kinsa may nag-asimbol sa Bible, ang tubag, mga obispo, kasimbahan Katoliko, sa iyang tulo, ka mga konsilyo sa Hippo, Cartago o Roma. Kanos ka na human pag-asimbol, tubag, year 405, Anno Domini. Ang pangutana, kinsa nag-asimbol sa Bible? Ang tubag, ang simbahan Katoliko, ang responsable nganong dunay Biblia na atong nahugdan sa atong panahon. Palakpakan natin dito. So naa na ang Bible. Ang gihimo ang simbahan Katoliko sa dahil na-compile na ang Bible, si Pope Damasus I, ika-37 na Santo Papa, iyang gikomisyon si Eusebius Sophronius Hieronymus, known as Saint Jerome, na i-translate ang original language sa Bible from Hebrew, Aramaic, and Greek into Latin. Mao nang migawas ang unang Biblia, gitawag Latina Vulgata Biblia. Nagihimo na simbahang Katoliko o iyang gigamit sa iyang 1,500 years na history aron basagon sa Santos na Misa sa liturgy of the Word. Palakpakan natin dito. So na Biblia, translated na sa Latin. Pero ang Bible, wala pa'y period. Di ba ganit sa atin, nagpakitag Latin ganina? Wala pa pa'y period. Ang pangutana, nganong ang atong Bible na anamay period?
Importante ba ang period? Importante. Kaya kung ang Bible walay period, mautas ang mga pastor kung magbasa. Nga naman, pag magsugod sa Genesis, may period. Di na kamuhunong una, di na kamuhunong basa. Ang period, gibutan diha para mo stop ka pagbasa. Ang pangutan ng anong naa may period ang Bible nato karon ng iyang original form, wala may mga punctuation marks. Tuba, kay dunay obispo pasimbahang Katoliko nga nag-imbento period in the person of Saint Isidore, Bishop of Cedel. Iyang giimbento ang period ni atong 7th century. Palakpakan atong Ginoo. So naanay period, wala pa'y chapters, wala pa'y verses. Pangutana, nganong ang atong Biblia karon naa na may mga chapters? Kinsa may naghimog mga chapter sa Bible? Ang tubag, mga obispo, kasimbahang Katoliko in the persons of Archbishop Hugo de Santo Caro and Bishop Stephen Lanton, ilang gibutangan ang Bible o 1,339 chapters in the half of the 12th century. Palakpakan natin ito. So naanay chapters. Wala pa'y verses. Ang pangutana, kinsa may naghimog mga verses sa Bible? Ang tubag, usa ka Bible scholar na Katoliko, Dominican priest, Reverend Father Santos Pagninos, iyang gibutangan ang Bible og 32,108 verses ni Antong 1528. Palakpakan na itong Ginoo. So naanay kapitulo, naanay bersikulo ang Biblia. Apan ikasubo nga kung ang Katoliko mao ang naghimog kapitulo, ang Katoliko ang naghimog bersikulo, apan ikasubo nga laing tinuuhan hinuon ang nagmemorize og bersikulo. Kaniadto wala may printed Bible. Unsa may available kaniadto? Ang tubag is manuscript, handwritten. Kaya wala pa may printing press. Kini nga Bible, printed Bible na. Nganong naa naman tay printed Bible karon? Ang tubag kay dunay usa ka Katoliko nga German in the person of Johannes Gutenberg, iyang giimbento ang printing press ni adtong year 1397. Sa pag-imbento sa Katoliko o printing press, migawas dayon ang first printed Bible, the Gutenberg's Bible. Palakpakan natin ito. So in short, ang Katoliko ang naghimo sa Biblia. Sa dihang nahibaw-an ako nga ang Katoliko ang naghimo sa Bible, nibati ko dako kakauaw. Kaya nga naman, sa dihang 15 pa katuig ng ministro, gimisyus nako ang Bible. Gigamit nako ang Biblia to destroy the Catholic Church. Dito na usab ang akong panlamtaw sa kinabuhi. Nga ang simbahan di ay na akong giatake. Mauman di ay ang simbahan nga nagmugna sa Biblia. Nganong ako makatakihon ang simbahan na naghimo sa Biblia na akong gihigugma. So dito ko na kayo nga, Lord, from now on, gusto na ko nga maghimog reparasyon sa akong tinabuhi. Instead na akong atakihon ang simbahan Katoliko, ako siyang tabangan sa iyang misyon, sa evangelization, nga ang mga Katoliko dili maignorante sa Biblia na kita ang nagawa. Palakpakan. Kung since 2011, naglibot-libot sa tibuok Pilipinas, aron nga makapaambit sa atong kinabuhi, nga ma-impart sa mga Katoliko ang kahibalo o kinaagman sa Biblia para dili mailan ang Katoliko sa mga nakigamit lang sa Biblia nga wala sila'y kontribusyon bisan period.
ang laing tinuohan, wa yun ay natampo even period. Ang tanan, gikan yun na simbahan Katoliko. Palakpakan na. Ikaduhang rason nga nung nagkatoliko ko, tungod sa tinuod na simbahan. In Matthew 16:18, niingon si Kristo kang San Pedro, tu is Petros et super hag Petram, edipicabo ecclesiamiam et portentore, non prevalibon adversus iam. That you are Peter, and upon this rock I will build my church. So sa dihang gitukod ni Kristo ang iyang simbahan, unsa may grammar ay gamit ni Kristo. I will build my church. Christ never said, I will build my churches. You know what is plural and what is singular? Church is singular. Churches is plural. Mayroon si Jesus, I will build my church. Meaning, Christ founded a singular church, not many churches. Usa na yun ang itukod ni Kristo. But as of now, there are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. But Christ established only one. Ang pangutana, asa man din ang itukod ni Kristo. Sa kapin sa 40,000 ka mga tinuohan. Ang gitukod ni Kristo kanang simbahan nga naa si St. Peter. Una itong kluhan. Unsa itong tinuod na simbahan? Kanang naa si St. Peter. Kay si Kristo kiningon, you are Peter, upon this rock I will build my church. Ang pagkota na asa man si St. Peter na simbahan. Asa dapat? Asa man si St. Peter. Si St. Peter, ang iyang lunggangan naa sa St. Peter Basilica sa Roma. Kanang lamisa nga magmisa ang Santo Papa, ang pundasyon ni anang lamisa mao ang lunggangan ni St. Peter. Ang pangutana, asa man si St. Peter? Sa simbahan Katoliko. Nganong nahibaluman ta nga kanang lungganan ni St. Peter mao na? Ako nahibalo ko asa bilubong ang ako mga parents. Nahibalo ko asa bilubong ako mga igsoon. Nahibalo ko asa bilubong ako mga parente. Nahibalo gani ko asa bilubong ako mga lolo. O tan ako nganong nahibalo ko. O tan ako sa ayan. Nganong nahibalo ko kay kauban ako sila isip pamilya. Tungod kay kauban ako sila isip pamilya, nahibalo ko asa ilang lugnanan. Ang pangutana, nganong kita ramay nahibalo asa gilubong ni San Pedro? Kay kita man ang kauban ni San Pedro. Malakpakan ang Ginoo. Kay kung muingon sila nga dili kana ang lubnganan ni San Pedro, ang pangutana asa man gilubong San Pedro? Kulit na mao. Karon na ba October 16 moadto ra ba ko sa Roma? Isa sa akong duawon ang lubnganan ni San Pedro Apostol. Palakpakan natin. Kining akong pitaka ni adinhe ang larawan sa akong asawang gwapa. Ni abodin ang picture sa akong tulo ka mga anak. Ang pangutana, nganong nagdaladala man kong picture sa akong asawa o sa akong mga anak. Alam nga ibutang nato din ang asawa sa akong silingan. Di mag-away ni, akong buto. Di yun ko magdala o larawan sa asawa sa akong silingan. Ang akong
gibutang dadalahon ang larawan ko sa akong asawa. Eh kung larawan sa silingan, dakong gubot na. Ang pangutana, nganong ang larawan man sa akong asawa o mga anak ang akong ginadala na picture. Kaya ako na silang kauban. Pananglitan, Iglesia ka ni Cristo. Unsa may imong bitbiton nga larawan? Larawan ko ni Felix Manalo, larawan ni Eranio Manalo, larawan ni Eduardo Manalo. Di nyo na magdaladala ang Iglesia ni Cristo o larawan ni Eliseo Soriano. Ay kalaban na sila. Maura po ang dating daan. Di po na magbitbit o larawan ni Manalo. Ay kontrapartido na sila. Nganong akong idadala larawan sa akong asawa o sa akong mga anak kay ako na silang kauban isip pamilya. Ang pangutana, nganong naamang kay larawan sa mahal na Birhen na Maria kay kauban nato ang nanay sa Ginoo. Nganong naamang kay larawan sa mga apostol sa Ginoo kay kauban nato ang Ginoo. Nga apostol sa Ginoo, nganong naamang larawan sa Ginoo kay kauban nato ang Ginoo. Nganong wala sa larawan ni Mama Mary kay dili sila kauban sa inahan sa Ginoo. Nganong wala sa larawan sa mga apostol sa Ginoo kay dili sila kauban sa Ginoo. Nganong wala sa larawan sa Ginoo kay dili sila kauban sa Ginoo. Kita ang giubanan sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Mauna na ang kay larawan ni Mama Mary kay ato ng kauban si Mama Mary. Na kay larawan sa Ginoo kay ato na kauban ng Ginoo. Na kay larawan ni San Pedro kay kauban nato si San Pedro. Sila walay larawan ni San Pedro. Ang ila dito, Saint Peter lang. Ang ato, Saint Peter the Apostle. Ang ila, Saint Peter lang. Kana ba ikamatay ni mo na kay puti kalungon mo na ila. Pero ang ato, ni akanato Saint Peter. O unsa man ang invitation kung naa si Saint Peter sa Katoliko. Unsa nag-iingon ni Kristo? Matthew 16:18-19, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Sabihan ka Pedro? Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian sa langit. Unsa meaning ana? Na-appreciate nako ang Yahweh por susi sa dihang ni adto ko sa Manila. Mitambong ko og 3-day seminar. Gikan mi sa Mindanao 15 ni kabuok. Pag abot namo dito sa Manila, gi-accommodate mi sa isa ka room nga mo karga og 15 pod ka mga participants kay double deck man ang room. Karon ang pangutana 15 ni kabuok. Gibutang mi sa isa karon ang pangutana, kaming 15 hatagan ba mi og tag isa-isa ka susi? Tagaan mi dili kay isa ra may puntahan. Sa ato pa sa 15 namo kabuo, isa ra gyud ang gitagaan og susi. Sa unang adlaw sa seminar, kay makasuloy-suloy man dito. Tagaw man ni mga taga Mindanao man ko, taga Surigao ko Mindanao. Nanuroy mi sa Manila. Pag humana mo suroy sa Manila, nangulit mi sa amo akomodisyon. Pag abot namo sa akomodisyon sister, wala pa dito ang nag-upot sa susi. Bisan ko sa kabuot ka ni Brad Paul, natanggong ko sa putahan. Nga naman, kinahanglan kong magpaabot sa nagpupot sa susi para ko makasunod. Pag-abot na sa nagpupot sa susi, maupa ko nakasulod dito sa among kwarto. Dayang katulog na malandong ko. Ingon ko nga ugma, musuroy na ko niya.
unsa man kay buhaton nako ini? Wisdom sa Ginoo. Nakaingon ko nga unsa kahano? Kung akong amiguhon ang nagkupot sa susi. Ugma kinahanglan muuban ko sa nagkupot sa susi. Ako nang biyaan kadtong ako mga unang kauban nga walay susi. Didto na ko muuban sa nagkupot sa susi. Palakpakan na Ginoo. So sa ikaduhang adlaw, nagkuyog-kuyog na ko sa nagkupot sa susi. Giamigo na ko ang nagkupot sa susi. O pagpangulit na mo, diditso na ko o sulod sa ko. So unsa di ay ang meaning sa susi? Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Gihatag ka na sa Ginoo kang San Pedro o si San Pedro niya pasimbahan Katoliko o ipasabot kauban nato ang nagkupot sa susi sa kingharian sa langit. O ipasabot kung magpabilin kita pasimbahan na niya si San Pedro kang San Susi giniligar ka na sa Ginoo kining simbahan na Katoliko mo kinang simbahan na dunay kasiguruhan na makapahalangit sa ato makalang. Palakpakan natin. Gusto mong mahalangit? Magpabilin ta sa Katoliko kay ni adinhi ang Yahweh sa kingharian sa mga langit. O ang Ginoo wa gyud mo ingon, Pedro, paduplikiti ang susi. Hatag ni Pedro ang simanalo para mahalangit ang Iglesia ni Cristo. Mingon ba si Cristo wala? Wala. Mingon ba si Kristo? Pedro, paduplikiti ang susi, hatagi si Tibuloy. Para ang mga membro ni Tibuloy na nasa libuan, asa na si Tibuloy? Mahalangit! Nag-ingon mo lang? Wala. Nag-ingon ba ang Ginoo? Pedro, paduplikiti ang susi, hatagi si Eliseo Soriano. Para mahalangit ang dating daan. Nag-ingon mo lang? Wala. So in short, ang susi nga gihatag ni Jesus nga makapalangit sa atong kalag walay duplicate. Mauna na kung manggawas mo na simbahan na way susi, delikado ang kasiguruhan sa inyong pagkasul sa langit. Kaya ang ilang magtutukod wala may susi sa gingharian sa mga. Gusto mo makalangit? Magpabilin ta sa simbahan na niya ang nagkupot sa susi sa kaharian sa langit. Ug kana mao bisan Pedro Apostol kansang lugnanan anaa sa St. Peter Basilica sa Roma. Palakpakan. Pero maingon ang mga tao, Brad Paul, unsaon pagkatinungkod sa Katoliko nga simbahan? Nga daghan man Katoliko mga daotan. Dahil mga palahupok, dahil mga sugaro, di sa Katoliko daghan nga nagpuyo, nga nagsambog ka nato, nga nagpuyo sa daotang kinabuhi. Pruiba na ba kini nga dili tinuod ang simbahan Katoliko kay ni ay daghan Katoliko mga daotan? Kining Bible 18 times nako nabasa sa wa pa ko mahimong Katoliko. Sa pagka-Katoliko nako nabasa nako ning gihatag kanako nga Bible sa pare 8 times. Ug hangtod nga buhi ko sa kalibutan, never ko mo stop sa pagbasa ng Biblia. Nakingon ba ang Ginoo nga iyang katawhan pero buotan? Basahin ako na sa Bible. Kung makapasa mo, hatagan ka mong 10,000 kada bersikulo. O 550,000 o napolo 100,000 si Tatay Dodo ang magbayad, kwartahan ko siya. Pero ako na balik sa pitaka. Sa tibuok Biblia, dili ka makabasa o bisan usa ka bersikulo nga nag-ingon ang Ginoo kang iyang katawhan pero buotan. Pangutana, kinsa man nga katawhan ang giangkon sa Dios na iya. Kubag, Jeremias Kapitulo 5, versikulo 26, ang Diyos na mismo ang musulti, kinsa ang iyang katawhan. Sister Jan, pwede ba bubulong ito nagbasa? Sister?
Assistant Aya. Walay mabasa nga nag-ingon ang Dios nga iyang katawhan nga puro buotan. Ang pangutana kay wa man mag-ingon ang Dios. Ang pangutana kinsa man ang giangkon sa Dios nga iyang katawhan. Sister Aya, balik ko sa basahan bersikulo. Jeremias 5:1. Daghang dautan sa akong katawhan. Unsay daghang sa katawhan sa Ginoo? Dautan. Kung mao, palakpakan nato ang Katolikong palahubo. Papa ko, palakpakan nato ang Katolikong sugaron. Nga naman, taliwala sa inyong pagkadautan, dili ini makapawala sa prueba na ang Katoliko dili nakatawhan sa Dios. Kay sumala pa sa Biblia, ang giangkon sa Dios na iyang katawhan kanang daghang dautan. Kung ang Katoliko mao ang pinakadaghang dautan, ang dili pasabot na mao kini ang katawhan sa Dios. Palakpakan nato Ginoo. Pero kung kamo mga palahubog, kung kamo mga sugarol, pag-usap na ang taon kamo sa inyong kinabuhi. Magbago ka, magbago ka, magbago ka, magbago ka. Hindi ka magsisi sa huli. Ato palakpakan ang music ministry sa Oasis of Love. Sunindo kaayo ang mensahe sa Ginoo karong gabiuna nga kinahanglan kita magbago. O boy ako pag-angkon. It is my prayer that in these 3 days, walking with Jesus Seminar, that we start journeying with Christ to walk with Him in new life. Palakpakan. Hinaot nga diining pagkahuman sa tulo ka adlaw sa seminar, mopaulit kita sa atong mga panimalay nga dunay makausaban sa atong kinabuhi. Di man siguro mausab tong atong ginamba, at least kita gibit-bit nato ang kabag-uhan sa kinabuhi diha kay Kristo. Palakpakan. As I said, dili imposible kabag-uhon sa Ginoo atong 1 Peter chapter 1 verse 16, Christ said, "Be holy, for I am holy." Gusto sa Ginoo, naisip magkatoliko, magpuyo ta diha sa kinabuhi nga palakpakan. I hope sa inyong pagkatulog karong gabiuna, matulog kamo nga malinaw. Kung decide kamo sa inyong kinabuhi, na Lord, gusto na ko, na usbo na ang atong kinabuhi isip ka.